Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung pangalawang battle na re-reviewin natin sa Insane Battles. Kung napanood nyo yung upload kagabi, which is yung Dodong Saipa vs Raffian, same night, Dykes vs MJC naman ngayon. At ayun, nagpahinga lang ako konti, kumain lang ako, tapos shower, tas ito na ulit, Dykes versus MJC. Gaya nga nasabi ko dun sa Dodong Saipa versus Raffian, ito yung dalawang battles na naiwan dito sa Insane Battles na hindi ko pa napapanood or nare-review. Napanood ko siya, gaya nga nasabi ko siya, gaya nga nasabi ko sa inyo dun sa review ko kala Raffian at Saipa. Napanood ko to ng live. At gusto ko lang tignan, gusto ko lang ulit panoorin kung ano yung take ko nung live is ganun pa rin ba dito sa ano natin, sa pag-review natin dito. So ayun, gaya nung Saipa vs Raffian, kung ano yung napanood ko live, ganun ko din siya napanood dito sa pag-review natin. Ganun kalakas yung Raffian nung live, at nung ni-review ko siya, puta, ganun pa rin talaga. Hindi nagbago, 'di ba? Kasi may mga times na kapag napanood ko siya ng live at napanood ko siya nung pag nire-review ko siya, medyo na nababawasan yung nababawasan yung yung energy, parang mas malakas nung live, or mas malakas kung paano ko siya na-review na, parang nag-iiba eh. Pero nung pinanood ko yung Raffian, Saipa, isa lang yung naging decision ko. Sorry kay Saipa, pero tangina, body bag si Saipa doon sa sa battle na yun. Okay? Ngayon, Dykes versus MJC naman, hindi na ako magbibigay ng kung paano ko siya napanood nung live, pero unofficial battle for third itong battle na to. Okay? So ayun, tignan natin Dykes versus MJC. Game. JC. Oh shit. Game. Taga-pinugay na sunod. Ayun yung sinabi ko nung nakaraan. And then everything goes south. Taga-pinugay pa rin naman katapat. Kaso nga lang, dami account. Michael din pala pangalan nito. Katukayo. Pogi, matalino, maputi. Teka, singkin ko lang saglit. O pwede ikaw lahat ng yun, pero kabaliktaran ng aking mga nabanggit. Pangit! Aasarin kita hanggang sa magkaroon ka ng isang banyerang luha. Pag yumuyuko ka, tol, kamukha mo si Kampanerang Kuba. Malakas ako mambasag pag ganito ka weirdong matches. Okay, natawa ko doon. Natawa ko doon sa atake ni MJC sa part na yun, no? Okay. Pag nakikipagkanton ka ng isang banyerang luha, pag yumuyuko ka, tol, kamukha mo si Kampanerang Kuba. Lumalakas ako mambasag pag ganito ka weirdong matches. Pag nakikipagkantutan ka, nakapikit yung babae habang iniisip si Ding Dong Dantes. Pero may dimple yan. Cute pag ngumiti. Obvious naman, tol, sandamukal butas mo sa face. Nye! Alam mo ba kung bakit marami tigawat to? Bakit? Kasi bobo ka! Ano bang
sabon mo, tol, para maiwasan yung formula. Gago eh, no? Para daw gumanda yung standing, kailangan dapat laging mahina itapat. Ayan, tila binakat, ikay praktisan ng lahat. Kaya ba't di ka pa tumigil nung nakitang ako ang katapat? Gusto mo ba na naman hinalakalaban? Dapat binigay sa'yo si Makoy. Gago. Gago. Pangalawa mo na pagsalang, nakalaban mo, Abnoy. Yung pangalawa tsaka pangatlo, parehas na wakboy. Hindi yan tutugma sa apoy. Kasi kamukha mo, Dykes si Budoy. Kumusta na, mongoloid na Dykes? Buti sa buhay, di ka nahihirapan. 2 beses ka binagtripan ng... Si Rapia sa likod natatawa eh. Buti sa buhay, di ka nahihirapan. Eh si Rapia, no? 2 Tatawa beses eh. ka binagtripan ng creator natin, tol. 2 beses ka binigyan ng kapansanan. Tanginan to, maitim na tigyawatin, malagim kanyang hangarin. Pagtitripan kita hanggang sa di ka na kumain. Tangina, lugi sa'yo mga kalaro mo sa bukid pagtaguan. Cause why the fuck would they know? Ang lupit mo mag-camouflage sa palayan. Nagpapanggap kang scarecrow. Tangina mo, negro! In Tagalog, tumubo na tuhod. Pag ginigising mo Negro tumubo na tuhod. Parang ano yun eh. Parang nabasa ko yun sa isang basta nabasa ko yun sa Facebook, parang ganun. Kaya hindi na siya ganun ka sa akin, ka bago. Kasi aware ako doon. Nabasa ko yun sa, parang nagkalat yun before. Yung meron pa nga yung paboritong pagkain daw ng mga negro, 'di ba? Champo negro daw 'yon. Parang mga ganun. Lahat rin mga creative yung mga nasa nasa SOCMED no, kung ano-ano yung mga naiisip. 'Yon. kapatid mo, mukha silang binabangungot. Ang ina mo ka, pagmumukain ko walang kwenta mga jokes mo na parang comedian sa stadium. Bago pumasok rounds niya, biglang sasabat para mang-agaw ng momentum. Pero ito ang masakit na katotohanan para sa mga tropa mong pinadalo na tumatawa sa jokes mo na corny bilang pakisama lang sa'yo. Tang ina mo. Tang. Yeah, Dax, pakinggan natin. Okay. Ito lagi ko tong sinasabi sa mga reviews ko sa battle ni MJC. Hindi na to bago, no? Kung palagi kayo nanonood sa channel ko at palagi niyong napapanood rather yung mga reviews ko sa battle ni MJC. Lagi ko to sinasabi. Yung aggressiveness ni MJC, yung power niya, yung pagkaka-intense ng delivery, given na yun eh. Magulat na lang tayo pag matamlay yung performance ni MJC. Puta, hindi si MJC yun. Diba? Ganun na yun eh. Given, simula nung na-review ko si MJC dito sa Insane, sa FRBL, hindi bumababa yung performance level niya. Kumbaga, parang tumataas ba nga eh. Diba? Pero yung pagbaba ng performance level, parang hindi ko pa nakita yun sa buong battle na na-review ko kay MJC. So, yung category na yun, puta, given na yun. Isa na yun sa nagiging strength ni MJC. 'Di ba? Yung ganong ka-intense, ganong ka-agresibo na delivery, yung performance. Minsan nagkakatalo na lang talaga sa writtens mismo ni MJC. Kasi minsan may mga ineffective references siya, may mga effective naman, may mga mabibigat, may mga magagaan, may mga ganong times na sulat si MJC, pero hindi naman madalas. Nadadala talaga ni MJC sa pinaka performance at intense delivery. So, yun. Back to this one, yung buong round 1 ni MJC, masasabi ko na hindi siya more on punto. Hindi siya more on punchlines. Alam niyo kung saan umikot or pinaka highlights ng round 1 ni MJC. Clowning. Tangina, pinagtripan lang niya si Dykes dito, kinlown lang niya kung ano-ano yung mga
angulo na ginamit ni Dykes ay ni MJC para kay Dykes, 'di ba? At hindi naman naging dragging, hindi naman naging mahina, 'di ba? Ano pa rin? Intact pa rin, nagko-complement pa rin kung paano i-deliver ni MJC yung mga lines niya sa pinaka-performance niya. So ganun, nagko-complement talaga. And ayun, yung atake, yung approach, hindi bumababa, consistent from start to finish, mataas yung yung level or energy, performance or energy level ni MJC, 'di ba? Epektibo kahit na hindi ganoon kaseryoso yung mga banat ni MJC. Para sa akin, epektibo kung paano niya in-approach, kung paano niya inatake si Dykes through clowning, 'di ba? 'Yun, Dykes tayo. Game! MJC! The Uncrowned King, tangina! Napanood ko yung laban nyo ng semis, Solid yung laban nyo ni Blaser. Talagang tiktikan, mano-mano. Pitpitan, bigay todo. Kung sa effort, malalato. Yung resulta, boom! Talo. Talo ka? Payag ka nun? Sakit nun sa pagkatao. Yung tipong performance level ka, parang nangangandidato. Tas di ka naman nila iboboto. Pero para sa amin, sa'yo yun. Sa'yo talaga yun. Di ko lang alam kung yung matautenga nila sarado. Kasi kitang-kita naman namin sa boto na ayaw kang makita sa finals ng mga hurado. Kasi Blaser at Dave Denver na yan sa finals. Blaser at Dave Denver na yan sa finals. Hindi pa nag-uumpisa yung tour na, nakaset na yan. Kumbaga sa movie, sila yung main character, tas ads ka lang. Gago. Tingin mo mananalo ka kay Blaser? Gago ka ba? Tingin mo mananalo ka kay Blaser? Gago ka ba? Sige, isa-isahin natin. Breakdown natin yung mga judges. Gago. Si DJ Kenneth, taga-Tanay. Jogsmag, taga-Baras. Si Incognito, taga-Pinugay. Tapos ikaw, Quezon City. Gago. Tapos umaasa ka na iboboto ka nila. Huwag kang masyadong mangmang, tanga ka. Ito ang makiramdam ka at mga pa. Ito ang aking babala. Hindi mo ba nahalata? Yung tipong siya na yung panay-Istanbul sa laban nyo, pero ikaw pa rin yung nadapa. Kaya next time, pagdayo ka lang, galingan mo pa. Parang last battle mo na. Yan ang aking payo. Kasi para sa akin, champion ka na talaga. Kung nasa QC tayo. Kupal. Kung nasa QC tayo. Kupal eh. Kung nasa QC tayo. Champion ka na talaga. Sim, ano to yung baras? Kung nasa QC tayo. QC tayo. Talaga. Kung nasa QC tayo. Time. Hindi pa. Alam mo na. Alam ko na. Okay. Tangina kasi nawala ako tuloy. Fake joke. Fake joke pa nga. Kaya MJC, anong pakiramdam? Anong na finals na naging bato pa? Kagawad na naging ako pa. Fake joke. Bawi. Nantay lang kita nun. Inantay lang, gago. Mapait ba ang iyong naranasan? Huwag kang mag-alala. Hindi magiging luto itong laban. Pinaparinggan ko lang yung mga hurado dahil papameriendahin ko yan maya-maya lang. Mag-invest ka din kasi. Mag-invest ka din kasi. Hindi yung puro talent lang ang yung pinapakita. Maglabas ka din ng pera. Gayahin mo ko. Yung estilo ko kakaiba. Na konting kamay-kamay lang at may pera na dala. Huwag ka nang magugulat, baka mamaya-maya matitrisiro na kita. Kaya, that is my name! And I mock your lies, I'm tripping! And if you think you can defeat me, you can beat me, fuck you MJC, you're dreaming. Yay! Let's go!
Okay. Ito naalala ko to, sinama ako ni MJC dito sa rebat niya eh. Kupal to sa MJC. Taka na, nagtago nga ako dun. Hindi ko ina-expect na idadamay niya ako dyan. Diba? Pero ayun, round 1 ni Dykes. Ayun, yung choke niya, I think, ayun yung pinaka naging downfall niya. Kasi, comedy yung naging approach ni Dykes. Which is, sa battle ni Dykes sa tournament, aware ako na ganun talaga siya magsulat, more on comedy. Yung laban nga niya kay Dave, tawa ko nun eh. 'Di ba? Sa akin, yung kung naging style clash, kung comedy rin yung yung naging approach ni MJC dito, possible dumikit, lalo na kung malinis na i-perform ni Dykes yung round 1 niya, possible dumikit. Pero naging style clash at masasabi nating sa performance pa lang, sa linis ng performance, we will go for MJC. Sa bigat, technical ng punto at sulat, MJC pa rin yun. At sige, sabihin na nating malinis na itawid ni Dykes yung round 1 niya. Hindi siya nag-choke. Ang tagal ng choke niya eh. Sabihin nating tuloy-tuloy na itawid niya from start to middle to finish. Tuloy-tuloy. Atake niya, entertainment comedy. Masasabi nyo ba na dikit yun? Sa akin, para sa akin, hindi pa rin natin masasabing dikit yun eh. Kasi still, yung bigat ng sulat ang titimbangin natin. And sa tingin ko, mas naging mabigat yung mga sulat ni MJC compare kay Dykes. Props kay Dykes doon, maganda naman yung mga ginamit niya na reference, especially yung isa-isay natin, i-review natin yung mga judges. Natawa ko doon. Pero feeling ko medyo napahaba yung angulo na yun. And instead, kayang-kayang gawan ni Dykes ng iba't ibang angulo si MJC, di ba? Pero ayun, sa round 1, malinaw kay MJC yun. Kahit hindi na natin siya i-breakdown ng maayos, yung linis na lang ng performance yung tignan natin. Tsaka yung yung linis ng performance, yung sulat mismo. Yun na lang, yung dalawang kategory na lang na yun, 'di ba? So we will go for MJC dito. 10-6. Sorry kay Dykes, pero mas malakas yung Dykes na napanood ko kay Dave Denver eh. Yung laban niya kay Dave Denver, mas malakas siya doon. Siguro nagkataon lang na nag-choke siya dito at naging puro stumble starter siya. Kaya ayun. Pero bawi sa rounds 2 and 3. Pero round 1 ko MJC yun, 10-6. Malayo yung anggot nun, lalo na sa performance mismo at sa sulat. Okay? So, ayan, round 2. Alam ko sinama ako ni MJC dito sa round 2 niya eh. Game. Oy, ano mo tayo to. Gago. Champion na daw ako sa QC ginanap. Ang bobo mo madalas. Inaaya mo ako sa QC. Tangina, di ka nga makadayo sa Daranak. Tangina nga, tapos sinasabi mo talo dyan. Ayan na. Tangina yung banat mo pantigang. Okay lang tol, na talo ako nung laban namin. Okay lang, panalo kay Judge Jinan. Judge! Huwag tayo pakita ah. Nalala yan, Judge dyan tol sa online. Gago! Tingnan mo. Tangina, gusto ko na lang maglaho nung time na yan. Gago sa MJC, dinamay ako eh. Yung nanonood ako dyan, sabi ko, tangina, MJC na, alam ko, palapit ako niyan eh. Puta, nung nadamay ako dun, parang gusto ko na lang maglaho. Sabi ko, putang ina, sana di na lang ako pumunta. Yun, pero all goods yung battle na yan. Panalo sa comment Kupal yun, eh. sir. Pura! Tangina nyo! Speaking of Blaser, game na. Count na ha. Nung laban ko Blaser, puro daw ako misinformation, sabi nung rapper na chairman. Para sa'yo, sa battle rap, kailangan nagmamatter ang katotohanan. Atay. Tangina, dinepensahan agad. Palibasa na involved
Yan ang dark side ng politika. Nagtatakipan na sila kapag malapit na matimbog. Si Oxmag! Oxmag! Oxbrad. Sa judgment, amazed. Habang yung huli na nag-judge, nakadamit na pang-place. Hindi halata, tol! Hindi halata! Ang inang yan, hinimay ko sa kaduluduluhan yung pahayag hanggang sa pinong-pino. Kailangan buklatin yung history at mga X yung incognito kasi di naman ako bitter! Di naman ako bitter, pero agresibo lang daw ako. Yan ang ibinalandra. Kung naglalim-laliman ako nung laban ko kay Blaser, sa tingin nyo, makukuha ba ako ng masa? Tawag sa ginawa ko, middle grounds. Para maabot to ng marami. Palibasa, kabaro nyo kabattle ko, kaya nagre-react kayo kahit di nyo naunawaan sinasabi. Ay, DJ Kenneth pa, Si Noah nakakonekta sa baha. Ina mo, DJ Kenneth, tapos pagdating sa akin, nakatitig ka masama. O ito, taga Rizal din to, di ba? Walang eksena mag-react, no? Di ka na nila kayang i-well done kasi congratulations na balat mo. Gago. Ang inang yan. Nung huling laban, ang dami ko nasagasaan. Kaya mga taga Rizal bigla ang nagsisungit. Di na inunawa ng sambayanan mga sinulat ko na parang sedulang pinunit. Palibasa, taga Rizal! Kababayan ay di maetsapuera. Habang ako parang Gregorio del Pilar. Lumaban habang pinatay sa gera. Putangin na mo kasi! At ako parang Gregorio del Pilar. Lumaban, ina mo, nakakadamay pala pag choker yung kalaban, pukin ng inang Bars Rizal to. At ako parang Gregorio del Pilar, namatay habang lumalaban sa gera. Tapos, tumbatong tangan ng walang kahirap-hirap, dinakitaan ng galing at katiting na pagsisikap. Ano, Dave? Gusto mo sa FRBL natin to ilipat? Pero kung pihikan ka talaga, di see you dun sa flip-top. Hindi pa ako tapos. Tangina mo. Tipong kukuhain ko sa inyo lahat. Shit. Putang ina mo. Nag-choke pala si MJ. Tipong yung nasa inyo ay sa pilitang kukuhain. Joke pala siya dito. Patuloy mamiminsala sa Rizal na parang kumpanya ng buhangin. Habang ekonomiya sa kapatagan patuloy sa takbo, yung Rizal parang batang may kanser kasi tuluyan na kalbo. Brutalan na to, Dykes. Sinunog ko na lahat maging sariling yung matawat. Ako'y dakilang alamat ng umarat sa may kagawad. Habang yung dalawang bobo mamaya, magtatagisan na ng amat. Ako naging kampiyon agad sa unang baitang na pagtapak. Tanginan yan. Kaya pansinin si Blaser. Lalaban siya ng merong pangamba. Kasi nilalaro niya na lang yung laro na hindi naman dapat sa kanya. Okay, medyo humina si MJC sa round na to. Siguro hindi siya siguro. Naka-apekto yung choke niya. Kasi maganda yung umpisa niya. 'Di ba? Bin-breakdown din niya yung mga judges nung laban nila ni Blaser na basta bin-breakdown niya na kung paano binoto si Blaser ng mga kung paano binoto si Blaser nung sa last battle nila sa semis, 'di ba? Ganun din. Pero maganda yung start, maganda yung pasok, pero nawala sa gitna. Tapos hindi pa tayo tapos doon sa ganun judgment. Medyo napahaba din yung angulo ni MJC doon sa laban nila ni Blaser, 'di ba? Pero hindi siya ganun ka dragging. Okay din naman 'yun para sa akin. Medyo nahabaan lang ako. Tapos after nun, nag-choke. Tapos ang tagal nun choke ni MJC. Tapos nung nahugot niya ulit yung pinakasulat niya, medyo hindi na niya natapalan yung ganong kahaba or ganong katagal na choke. So sa tingin ko, malaki yung binaba ng performance ni MJC dito. Pero in character pa din si MJC, maganda pa rin kung paano niya pinerform yung mga remaining lines niya. Maganda pa rin yung presence niya, agresibo pa rin. 'Di ba? Pansin nyo, hindi siya nawala, hindi siya
nawalan ng ano ng energy na tangina nag-joke ako, mababa na yung magiging energy. Hindi naging ganun eh. Still in character pa rin, andun pa rin yung aggressiveness, andun pa rin yung energy. Kaso nga lang hindi na totally nabawi ni MJC yung nawalang o yung butas dun sa performance niya. Hindi niya natapalan. So para sa akin hindi enough yung remaining lines para matapalan yung butas na nagawa niya dun sa pangalawang ikot. Okay? Malaki yung binaba ng performance ni MJC sa round 1 sa round 2. Round 2 naman ni Dykes, pakinggan natin. Grabe! Bash na. Grabe man lait kay Kenneth sa paghuhurado, ang dami mong shit. Ako kalaban mo ngayon, kaya sa akin ka punit! Gago. Ay po. Round 2! Game! Semifinals! Natalo ko ni Dave. Pinadibag! Nag-choke! Kaya mabilis ako nakatay. Paano ba naman? Tapos na ako magsulat nang bigla sa akin may nag-chat. Malapit na kaibigan, nakiusap na baka pwedeng wag na daw idamay na mayapa niyan tatay, kaya ikaw! Di ako maawa sa'yo. Yan ang ipapaalam ko. Isasama ko lahat yan. Damay pati ang siomay mo. Tanda mo yung bumili ako ng siomay sa'yo? Siomay sa'yo? Naranasan namin ang saklap. Mag-iinuman sana kami nun. Pagtikim namin sa siomay mo, di pa kami nakakasyat, nagsuka na kami agad. Ang sarap kasi ng siomay mo. Yung sangkap nakakatakot. Si Gonggong, tamang bukas ng magic sarap, sabay bubudburan niya ng kulangot. Gago. Ang bubudburan niya ng kulangot. Tapos yung kalamansi. Di ka masisihan pag nakita mo. Yung tipong para kang inonse. Bukod sa kalahati na nga lang yung ibibigay sa'yo, parang pinigaan pa ng konti. Real talk. Kaya wag ka na magbenta ng sunshine siomay mo. Sunshine, gago. Kasi di naman talaga masarap. Nilalagyan mo lang talaga ng gayuma, iho. Hindi mo na kami maluloko dito. Kaya pagtapos itong laban, sasabihan na lang kita, baka pwede ako maging reseller mo. Gago. Reseller mo. Kaya wag na kayong bumili ng kanyang. Ay, di ba nung last battle natin, mali. Nauna. Ito na. Ang nauna. Di ba? Utang ina mo kasi, nag-choke ka rin eh. Di ba yung last battle natin? Sinigawan mo pa ako noon? Sinigawan mo pa ako noon kasi yung in-order ko sa'yo, muntik ko nang maiwan. Kaya agad-agad ka tumakbong nagmamadali. Sabay tanong ko sa'yo na, magkano ba lahat pre? Sagot mo 100. Kaya nagapot ako ng 200, hindi na ako nag-atubili. Hindi na ako nag-atubili. Wait lang, hindi yung choke. Inaantay ko lang yung sukli. Wait lang, inaantay ko yung sukli. Hindi pa kasi binibigay. Kaya wag na kayong bumili ng kanyang siomay rice. Di din masarap kahit samahan pa ng Coke at ice. Sa sobrang dumi, mapapasabi ka na lang ng wow, that's nice. Wow. Sobrang dumi, mapapasabi ka na lang ng wow, that's nice. Di ka rin mapaparami ng kain kasi nakakaumay guys. Matigas din kanyang siomay. Kamultis, kaya hindi smooth pag slice. Tinignan ko siomay neto, may nakita akong kuto. Di ako nagsisinungaling. Oh, that's slice. Kamulti no? Wala ka nang maluloko sa tinda mong show. Oh, that's nice. Kasi wala ka naman dyan. Wala ka nang maluloko sa tinda mo, Brad. Sa tinda mong siomay, Brad. Dahil napaka-shit niyan. Sa akin na lang kayo bumili. Talagang mapapasipa kayo sa sarap na parang kikiam. Tapos na round 2 ko. Pinakita ko lang sa kanila kung gaano kasarap siomay mo. Sa round 3, siguradong kakabahan ka, yan ang dapat abangan mo. Round 3 game!
Gago. Country game! MJC! Gago. O nga, pangino nito. MJC! Ang negosyanteng tunay. Tinuloy. Nag-iisang MC na. Grabe umasin sa round 3 to. Gago, tinuloy. Gago talaga si Dex. Round 3 na. MJC! Ang negosyanteng tunay. Nag-iisang MC na. Grabe humasel sa buhay. Na may moto na. Pag binatuan ng bato, bibentahan ka ng siomay. Tapos, pag bibili ka, pag mamalaki na sa'yo na free delivery daw. Sige par, tutulungan na kita, papa-ordering ko yung kakilala kong taga Mindanao. Isang pork siomay daw. Tapos na round 3 ulit. Yung pork siomay mo, sobrang binaboy ko na tol. Sa last round ko, sisiguraduhin kung di na kita pagbibigyan, abangan mo ko sa round 4. Okay. Ano ba to? Paano ko ba to? Na ano ako ang tagal na kasi nitong battle na to. Nakalimutan ko na ano na yung pinag-isa pala no, na may adlib si Dex na kunwari round 3 na, pero for sure naman kasalin sa sa sulat niya. Paano ba? Nag-choke ulit si Dex Nag-choke ulit si Dex, pero para sa akin mas effective si Dex sa sa round na to compare sa round 1 niya. Sa round 1 niya kasi ang haba ng choke niya. Tapos medyo naging mahaba yung yung angulo niya about dun sa MJC versus Blaser. 'Di ba? Medyo napahaba siya doon. Tapos sa round 2 may choke pa rin, still andun pa rin yung choke ni Dykes, pero para sa akin mas effective yung mga jokes niya ngayon, mas entertainable, mas colorful. Para sa akin mas colorful nga yung yung performance ni Dykes dito compare sa round 1 niya. So sa tingin ko I'll go with kung papipiliin ako round 1 ni Dykes at round 2, sa tingin ko mas malakas yung round 2 ni Dykes para sa akin. Tapos sa battle naman ng round 2 nilang parehas, sa tingin ko magkakaroon ng konting confusion sa sa tapatan ng round 2 nila, kasi from round 1 ni MJC na sobrang solido, sobrang pulido para sa akin, pagdating sa round 2 medyo lumaylay. 'Di ba? Lumaylay yung sulat Ay, hindi siya sa totally sulat Lumaylay sa performance kasi nagkaroon ng choke Matagal yung choke ni MJC, and sabi ko nga sa inyo, yung choke niya na yon hindi natapalan ng mga remaining lines niya. Even ganun pa rin yung performance niya, ganun pa rin yung delivery, yung aggressiveness, ganun pa rin Hindi naging enough para matapalan yung butas or yung choke na yon. Sa round 2 naman ni Dykes, may choke pa din, pero yung atake kasi ni Dykes sa sa round 2 is comedy, 'di ba? Entertainment. So may choke man siya, pa rin. Parang nakakrampled yung butas, lumiliit hanggang sa naitatawid ulit ni Dykes yung remaining lines niya. So magkaibang story, pares nag-choke, different style. Mahirap bigyan ng judgment kasi pwede mong sabihin lamang si Dykes doon, pwede mong sabihin lamang si MJC doon, 'di ba? Kasi sabihin natin mas lamang mas napaliit ni Dykes yung choke niya compare kay MJC, 'di ba? Medyo mahirap itong round 2, para sila nag-choke. Actually, pwede ko siyang ibigay kay Dykes Bakit? Mas nagustuhan ko yung performance ni Dykes dito. Okay, sige. Sorry kay MJC, pero sa tingin ko, ibibigay ko to kay Dykes sa score na 8-7.
So malaki yung ginamp ng performance ni Dykes dito sa round 2. Sabi ko nga sa inyo, mas na-crumpled ni Dykes yung butas or yung choke niya through his remaining lines eh. Kumbaga, yung choke niya, after niya mag-choke, yung mga remaining lines niya, natapalan niya pa yun. Kaya lumiit. Yung kay MJC kasi, ang laki ng choke, ang laki ng butas, ang laki ng choke. Then, yung mga remaining lines niya is hindi naging enough para matapalan yun. Tapos, si Dykes, consistent eh. Maganda yung approach niya, yung jokes niya, yung pagiging entertainable niya, nandun pa rin. Kay MJC kasi, nung nag-choke siya, although andun pa rin yung performance level niya, andun pa rin yung energy, pero hindi nga naging enough eh para matapalan yun. Sana naintindihan nyo yung ganung explanation. 8-7 in favor of Dykes. So 14 points para kay Dykes, so that's 6 and 8. 14 points para kay Dykes, kay MJC naman 10-7. Malaki pa rin naman yung lamang eh, 'di ba? 17-14 up by 3 points. Round 3. Game. Audience! Oras na para lumipat kayo. Sunshine Siomai, kaya tangina mo, mas nauna yon sumikat sa'yo. Beach Negro! Game! Sabi niya Jesu, mayaman daw siya. Hoy. Sabi niya Jesu, mayaman daw siya. Matigas ka, bay? Last mag-my day nang nasa car, lagi lang naman nakikisakay. Nung last event, nakaklik ka. Ay na neto ni Dykes, feeling mayaman. Tapos yung in-order mo sa akin na big siomai, balak mo pa sanang takasan. Ay na, hindi nga nabayad eh. Ay nang yun. Balak pa niya natakbuhan yung siomai ko na mura. Pagkabunot niyang 100, biglang tumulo kanyang luha. Tangina mo, tapos pag nagkaka-GF ka, lagi nila caption, di sila bumabase sa itsura. Salamat ka na lang sa lola mo mangkukulam, meron ka pa nagagamit na gayuma. Shoutout mo naman siya, pasalamatan mo. Ayaw mo? Ako na lang. Shoutout pala sa lola netong aswang na tamang lipad sa life. Di ka na nagkakaroon ng apo sa tuhod, kinakain mo kasi lagi anak ni Dykes. Nagtataka pa yung e-abab mo. Bakit lagi siyang nakukunan? Yung pala ginagawa ng props ng lola mo sa pangkukulam. Tangina. Gago. Kasi yung pangit-pangit mo, the fuck? Tik-tik ka na siguro kung di mo na-discover yung rap. Diba? Simple lang. Ginawa ko na yung estilo mo ng doble panggagago. Sa susunod na topic, malamang magtakip ka ng mukha mo. Eh since may kanta ka tungkol sa ex, hayaan mong ikwento ko sa tao kung paano mo ginago yung nag-iisang CJ Navarro. Gang! CJ! Nabilib agad sa'yo si CJ nung nakita niya tumatumbling pa sa bukid. Sa ganung paraan lang, na-inlove na siya sa'yo, malamang absent nun si Cupid. Tangin na, hindi na kayo binantayan ng magulang ni CJ. Kasi di naman siya ganun ka-stupid. Tapos, nung pinakilala ka na, sinabi sa'yo, puno pa po lagayan namin ng tubig. Tangina mo ka, ang babae di naninira ng buhay. Huwag ka masyadong loko dyan na rapper. Tsaka lang magiging miserable buhay mo kung bobo ka mag-handle. Ang babae minamahal. Di yan sinisiraan, ungas. At sa sobrang manyak mong hayop ka, under surveillance ka na sa baras. Tanginang yan, kaya ang huling tatandaan pag may babae itong naakit. Yung ganito kapangit, may gayuma na ginamit, easy target. Ka-Dykes, di mo nagawa na sumabay. Seremonyas na lang tong round 3 kasi round 1 pa lang, hindi ka nabuhay. Tanginang yan, kaya I'm one call away, Vince. Kung may rapper pang pumuputak at tapos na ako dyan sa Joker, sunod ba't manunulat? MJ, is my name! And I will get the throne back killing. If it's not for the fame, then it's for the way home winning. Sumunod ka sa oras, bay. Yeah, Dykes. Okay. Strongest round ni MJC yung round 1 para sa akin. Then round 2 medyo lumaylay. Round 3 medyo gitna. Hindi na naibalik ni MJC yung ganong sulat, yung round 1, yung ganong sulat sa round 1,
Hindi niya nabalik dito sa round 3. Pero still, yung intensity ng delivery, yung power, nandun pa rin. Yung aggressiveness, nandun pa rin. Pero yung content, medyo, yun yung hindi ko na naramdaman dito. Okay? Yun lang. Hindi. Yung angulo kasi na ginamit ni MJC about dun sa aswang, medyo hindi siya ganun ka-convincing eh. Kaya siguro para sa akin, hindi siya ganun kabigat. Diba? Yun lang. Round 3 ni Dykes. Pakinggan natin. Round 4 game! Round 4 That eh. is my name! Pag-usapan naman natin yung kanta nito. Title, Into You. Kakulab niya si McCoy na wala pang tato. Sabi niya sa kanta niya, sapitin si Krillin, hawiin ang buong mundo na magulo. Basta itong kanta na to para sa'yo, Paki. Salo mo nga, hahawiin mo yung buong mundo na magulo. Yung sinabi mo, ibang klase. Kahit si Kibuloy, hindi kaya yun. MJC, papaalala ko lang sa'yo, yung mundo natin yung magulo. Ikaw yun. Tapos yung linya niya na basta itong kanta na to para sa'yo, pakisalo mo nga. Sinasalo ba yung kanta? Sinasalo ba yung kanta? Papahirapan mo pa yung mga nakikinig sa'yo. Uutusan mo pang tanga ka. Kung pinalitan mo na lang ng pakinggan mo, mas maganda, mas okay pa. Yung sa'yo, imbis na ma-relax yung tao sa kanta mo, magugulat na lang bigla, may sasaluhin ka. Di ba nagbabasketball ka? Kaya kung feeling mo na makakatabos ka sa akin, isa yung kabubuhan, hunghang. Dahil pag ako tumira kahit pamalayo, siguradong papasok, tawagin mo akong Mr. Long Mejia. Dakdakan ba gusto mo? Dakdakan ba gusto mo? Pues magmumukha kang mongoloid. Di mo ko kayang sabayan. Panisto sa akin pag naglopo, sabay fade away na parang si Kobe ng Pinas. Itong MJC, magmimistulang kalaban sa probinsyano. At ako ang bidang tarantado. Madali lang kitang mapapatay. Di mo ko kakayanin na parang si Cargo Pants. Pumunta ako dito para makipagdigmaan ng mga bara. At hindi na para mag-yo-yo at rekta na sa'yo lumaban. Dahil pinadala ako ng baras na parang si Ralph Davis. Ano? Bali-bali ba yung rhyme? Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa atin. Kaya MJC, ito lang ang aking payo. MJC, ito lang ang aking payo. Tama na lahat ng mga palabas. Sasabihan lang kita na sali ulit tayo next tour na mawawala na yung mga flip-top MC, magmumukha na tayong malakas. Okay, Tamar, salamat na ano. Okay, round 3, malinaw yon, bibigay ko yon kay MJC. Although, hindi naging consistent sa MJC all 3 rounds, pero sa tingin ko, nakuha niya pa rin yung battle. No? Especially sa round 1, ang laki ng agwat ng round 1. Pagdating sa round 2, medyo humina dahil nag-choke. Kaya bibigay ko yun kay Dykes kasi para sa akin mas effective si Dykes dun para sa akin. Then sa round 3, bibigay ko yun kay MJC. Una sa lahat, naging malinis yung performance ni MJC doon. Pero yung content, yun lang yung medyo para sa akin medyo tawag dito. Hindi same level ng round 1 niya, 'di ba? Then kay Dykes naman may mga stumbles pa rin. And sa tingin ko, hindi rin naging ganun ka epektibo yung ginamit niyang angulo, yung mga pagbabali-bali ng rhymes, tapos yung pinaka-punchline niya na yung pagiging champion hindi tugma sa atin. So medyo narinig ko na kasi yun sa iba. So sa tingin ko hindi siya ganun ka-epektibo.
So yun, bibigay ko pa rin yung round 3 kay MJC. Round 1, MJC yun, puta klaro yun. Round 3, bibigay ko yun kay, round 2, bibigay ko yun kay Dykes. Then round 3, MJC. So 1 and 3, MJC, round 2, Dykes. So final score, that's 25. Tama ba? Hindi. 10-7, 10-7-8. O tama, 25. 25 points for MJC. Kay Dykes naman is 6, 8, and 7. So 15, 21. Tama ba ako? 6, 8, 14. Tama, 7. 21. So 25 to 21. Up by 4 points si MJC. Round 1 and 3. MJC round 2 Dykes. Yun lang. Yes, di naman to. Sa pambes, magkikita tayo para kay MJC at kay Dykes. So. Okay, maraming salamat palagi sa mga sponsors at yun, ang boto ng Urado, 3-0, at ba? Hindi, joke lang. Ang nanalo si MJC. Solid ng choke, pare. Uy. Yo, Dykes ulit. Shoutout sa Barsisal, sa Black Manila, sa sitio ko pader. Yon. Di ba malayo to? MJC nga pala. Siya Siomay. Cafe Madeline ni Miguel Miranda, shoutout. Kaliweting Quago, Jerob. Mga official sa kanyang Tactica Clothing, Rafael Francisco, at sa inaanak ko si Chrissy Angela. Renz Langan ng Watch Yours, Erika ng Biliran, Kathleen May Sikuan, at shoutout rin Rasmin Borja Luwanzon, at shoutout rin kay Mary Chris Jabonete, Lorenzo Belmonte, Edison Peña Florida, ang dami nyo po, tangin na Abel Kial, Ann Raquel Delmo, RB Gayakaw, Keboy Gutierrez, Joshua Quiano at Camilo Abundo from United States of America, Brent Limunda, shoutout rin, Errol Gayoso, Philip Gayoso, Camille Ramos, Tabuboy, John Chris Puperson, Renette Santiago, Ian Sanchez, Joanne Bagnes, mahal na mahal ka ni J. Mike, sabi niya. Pinasulat niya sa akin. Tapos shoutout niya sa pamilya ko, Auntie Felisa, Uncle Edison, Uncle Eng, tsaka sa girlfriend ko, Jocelyn Rizaldo, tsaka kay Nikki Paisa Soyla. Pasensya na, sarap mag-shoutout. Check. 12:45, sisimulan na natin yung Gracian versus Golden. Tapos wala nang break pa rin. Diretso na tayo sa finals. Akin na naman nag-choke si Dykes. Round 2, pareha sila nag-choke, pero mas mababa yung choke ni MJC. At medyo mas na-enjoy ko yung round 2 ni Dykes. Yes. Round 3, hindi na pumapalo yung mga punchlines ni Dykes. So, round 3 si MJC. Round 1, round 3 MJC. Round 2 Dykes. Pare. Yo, D-Flow. Pares pa kami ni Da Vinci ng boto. Binoto ko si MJC. Kita nyo naman, round 1. Sa linis ng performance, kita naman natin, nagtok si Dykes, pero okay naman din, malakas din naman. Round 2, ang nag-choke naman niya si MJC, pero nabawi pa rin sa performance, pero mas malakas si Dykes nun, kaya binibigay ko kay Dykes yun. Round 3, dun na nagkaalaman pa sa akin, kasi parang wala tamang, sabi ni Da Vinci, di na nga tumatama yung mga punchline ni Dykes. Ganun, tas makayos pang na-deliver ng MJC yung Pa-wrestling kami nito ni D-Flow. Kaya boto ko MJC. 2-1. Graham, Motosep, RBL, BRC. Binoto ko si MJC. Para sa akin, pinakamalakas nilang round yung round 1. Round 1, yes. Kaso may choke si Kuya Dykes. Although mas may momentum siya, kaso mas pinili ko yung mas malinis na performance ni Kuya MJC. Round 2 para sa akin, Dykes dahil mas direkta yung atake niya. Si Kuya MJC may parang may tinama na iba. Round 3 yun yung pinagbasihan ko. Feeling ko MJC na yun, malinis, nasa kanya. Kasi may mga starter din si Kuya Dykes. 1 tsaka 3 MJC, boto ko MJC. So yun, pare-pares kami ng boto ng tatlong judges. Ako na yung pang-apat. So that's 4-0 in favor of MJC. Yun lang. Hindi ko na patatagalin. Naging maganda yung sa tingin ko na nahimay ko naman siya ng maayos. At pakita nyo naman, pare-pares kami ng boto ng naging judges nung live na to. Yun lang. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.